May buntag mga igsoon. Gimingaw ko sa gimingaw ko sa place, gimingaw ko sa mga tao, sa mga maanyag ng mga dagway. Thank you Pastor Mitch for inviting me. Wadyo ka nalimot no sa akong mga saad. Nga anytime available jud ko sa for the advancement and for the glory of our God, especially to preach God's message. And I'm very honored and privileged to be here sa inyong atubangan ka ng mabuntag. Sa wala nakaila, ako rin si Meljun, and I'm from Dumaguete. But originally, I'm from Santander, Cebu. So, nag-isbilang ko sa Dumaguete, kailan ni Pastor Mitch, during sa campus, sa SNCI, luwas ko na yung Christian. Nag-serve ko sa Ginoo for almost 8 years sa ministry, working with Pastor Mitch. Half of that years, nag-kauban mi ni Pastor Mitch together sa ministry sa SNCI dito sa Dumaguete. That's why na may relationship. That's why dali na ko niya makuhit. Okay, I value our relationship. We value our relationship, especially sa mga na-establish na relationship together sa ministry. And I'm so honored that until this time sa akong kinabuhi, nga magamit yapon ko sa Ginoo. Nga mga lagad siya ha, pinagi sa pagwali siya nga bililhon niya pulong. Alright? Ang pagwali sa pulong sa Ginoo is not for everybody. Okay? Because this is a huge, except sa privilege niya siya, dako sa di siya nga responsibilidad. Dako sa di siya nga kanang tulubago nimo sa Ginoo. Okay, di ni basta-basta nga kanang gabasa ka verse. Na yun ngayon ko nga, this is it Lord. This is it Lord. Paklay mo sa Bible nimo, kita kag verse nga baling lami kay sa imong paminaw pabasa. Di na siya yung nana. It does not work like that. Okay? To study the Word of God is like putting your heart and mind, your whole being into it. Mag-study ka sa puno sa Ginoo, your effort, maximum effort, tanang energy, tanang time na mahatag nimo to focus, to study sa puno sa Ginoo, ihatag na nimo ang best. Kaya, at the end of the day, you will be the one to account personally to God. And that's why makayon ko nga, dili para sa tanan, but dili pod ingon nga, dili pwede nimo. And dili ka magamit sa Ginoo to preach or to share the Word of God sa katawhan. Okay, kung willing kang magamit sa Ginoo, willing kang mahatag sa mong best, willing kang mahatag sa mong time, willing kang invest sa imong energy to study the Word of God, you will have this opportunity to stand in front of many people to preach the Word of God. Okay? And sa pagsugod na ko preach, dili na siya kana for the first time, pagbarog na ko subangan, natin ko confidence. Alright? Natin ko kanang mura ka isog. Kaya mura na sa, niagit na sa pag-asyante pa sa una, di ko ganang ma-report at tubangan. Magtula na yung sa mong groupings, magtula na yung pami, ikaw. So, kinsa mo dyan mo-report? Kung wala yung mabarog sa tubangan. So, ikaw nga, parang murag choice, ganaan ka makapasar inyong grupo, makapasar ka, ikaw ang dyan mabarog sa tubangan. Pag sa tubangan mo, nagkatuiris mo pag-explain. Kay, imuhang mga notes, tanan imong nasulat nga, imong i-report, nawala na tungod sa imuhang kakulba. Tungod sa imong kakuyaw. Natabunan na. Alright, nagkatuiris mo pag-explain, wala na kasabot imuhang mga classmates sa imuhang i-report. And it's the same feeling. When you stand here in front and you prepare the message of the Word of God, especially sa kung ngayon ganyan, dako kayo siya, tulubago na tubangan sa Ginoo. Ito siya, tulubago naman mo sa imong mga classmates. Tulubago na sa imong maestra. Okay ra, madarag, smile. You can walk out of it. Okay? Makalimtan na nimo sa next day, makalimtan na nimo the next month, mawala na, the next year, wala na. Pero kani siya, forever ka ani manubag tumangan sa Ginoo. Dili malimot si Lord nga in point of your life, you preach His word without any contradiction, without giving any effort to study, without giving your best to dig deeper to the Word of God. And forever you will be accountable to that. And if ganahan ka, kung willing ka, ako rin kitaganog, kabugaton ba? Okay, usually magod kung makadawag tag someone else, mumarog subangan, wali sa punong sa Ginoo,
Kaya hindi nga, sayo naman na, kabulo ka na. Kaya naman na ako. I can stand in front and preach the gospel. No. You can stand here. You can say whatever you want. But you cannot say the truth from the Word of God with conviction if wala ka nagtuon, wala ni mo gipiprahan, wala ni mo gistadihan ang pulong sa Ginoo, wala ni mo giseryoso ang pulong sa Ginoo. So before ko preach ani nga message karon sa ato ako nang gi-preach. Ako na siyang gi-preach ako kagalingon. So I'm preaching this message not just to preach to you, but preach this message for all of us. Imagine sa katuon ko, ako nang giwalihan na akong kagalingon. Pag barong ako diri sa tubangan ako, sa tubangan sa church, gawali ko ninyo, gawali sa akong kagalingon. So, double dead. Double dead. But it's my privilege. Malipay ko. Kay, makabilipid man sad ko. Wali ko subangan sa kadaghanan sa mga tao. Dili lang kay malipay ko sa inyo nga maminaw mo sa pulong sa Ginoo, but mo-grow sad ta. Mo-grow sad ang church for the glory of God, for you to grow in your knowledge in the grace of our Lord Jesus Christ. So, I'm here to have a message. Kani siya nga message is series break ni siya kay si Pastor Mitch. Nag-series man siya og messages. And then, this is a series break. This is not a related message sa iyang preach every Sunday. Alright? And this is so important for us to understand. And kanang ato yung surupon o maayo. Kani siya kamatuoran gikan sa pulong sa Ginoo. Okay? This is very basic, very foundational. Pero kung wala kay basic, wala kay foundational, dili mo masulbad ang pinakalisod ng problema sa kinabuhi. Oral ko na og calculus. Kasi nakagi college rin. Kasi nakagi og subject nga calculus. O di ba? Yes, math. Pastor Rich. Nakagi siya calculus ha. Ang calculus, guys, is complex na mathematics. Okay? Combination sa tanan nga mathematics, algebra, geometry, tanang math. Okay? Manang calculus. Alright? Kung wala ka niagi, wala nimo na master ang algebra o ang other mathematics nga subject nimo sa before ka moagi og calculus, for sure dili ka kapasar sa calculus. Muna siya nga, resultas calculus. Kuya, mura ko mabuang. Mura ka nabuang kay gikalimtan na nimo tanan nimo na learn sa imong mathematics before ka ni sulod sa algebra nga subject. Ato rang gi-flash sa bowl, no? Ang tanan natong nakatunan sa algebra, basic kayo, foundational kayo, pero kung wala ato gi-master, maabot ang point sa itong kinabuhi nga maka-encounter tag lisod kayo nga problema, dili nato kayo sulbaron tungod kay wala tay basics. Wala tay foundation. So this is so basic for maybe some of you nakadawog man nga message. Pag kana ko ato na siyang ma-remind sa atong self, atong kagalingon karon nga buntar. So the title of the message is Dead and Alive. Wow, dead and alive. Is there such thing? Dead and alive. So for us to start this, I want to tell you that we are dead to sin, forever dead, and we are alive in Christ, forever alive. Okay? Kung balikon ha, we are dead to sin, forever dead. We are alive in Christ, forever alive. Okay, di na siya, kana siya ang kapatuoran, dili na nimo siya balikuan. Okay? Di na siya mausob, dili na siya irrefutable na siya ka-truth sa itong ginabuhi as Christians. That we are dead to sin, forever dead, we are alive in Christ, forever alive. And we will learn how. How am I dead to sin, forever dead? How am I alive in Christ, forever alive? So we will answer this question this morning from this message. Why do we still sin if we are already dead to sin? And how do we win the fight against sin? If wala mo kapangutana ani karon sa inyong kinabuhi as Christians, I hope nakapangutana mo ani karon. Nang anong makasala gyapon ko? Diba? Christian naman ko, anak naman ko sa Ginoo. Anak mo ko relationship with God. Pero to be realistic, makasala na gyapon ta. Ano man. And how kung saan to pag may mutang madaugon batok sa atong gira sa sala. Kung saan man ako nga sa akong kinabuhi, papildin ako ang power sa sala sa akong kinabuhi. Yung kasala, ganahan ko nga
malikayan unta, no? Makasala ko. And to be honest, sa kalibutan karon, we are surrounded with a lot of temptations. Right? Left and right. Likod, tubangan. Tanan, surrounded. You are surrounded with temptations to what? To fall into sin. And you know what? The world is working with Satan. Okay? Ang world system, nakapabor siya sa kay Satanas. Alright, kaya si Satanas, mo-atake na siya if maluya na ka. So, hinalang pa kamuagi og stage ng maluya. Asa makamaluya? Sa kalibutan. Nganong maluya maka sa kalibutan? Because, as I've said a while ago, we are surrounded with temptations. So, di ka maluya na. Kung nakasulay mong dula ng dakpanay nga, nakastunga, okay? Ikaw na lang nabilin, then ang mga nakapalibot niyo, puro nimo kontra. Di ba kakapuyo og dagan-dagan tuyok-tuyok? Inana atong kinabuhi as Christians. You are surrounded with temptations, and ipaluya na ka, dito na magsulot si Satan. Kung hunga na kanyang lies, you are so weak. You are like this, you are like that. Remember this, remember that? And then you fall into sin. That's how fierce the battle is. Inana ka grabe ang atoang battle nga giatubang sa kalibutan. Dire as Christians. That's why, makasabot ko. Na usay makapangutan at ang anong kung makasala gyapon. Kung saon ako nga may mo kong madaugon, batok sa sala. Now, we will answer this. We will answer this from the Word of God itself. And, Romans chapter 6, verses 1 to 14. Medyo taas-taas na eh. So, please bear with me. Kaya if yan mo sa simbahan karon nga expect nga ang series break ninot nga marag recess, no? Mo snack ra ka sa pulong sa Ginoo. No, dito mo snack ron. Mamahaw ta maniud to og manihapon. Okay? Okay. So Romans chapter 6 verses 1 to 14. If wala may mga Bible, nag-prepare kong slide but ako sa basahon diri sa akong version gigamit ko sa Bible is ESV, English Standard Version. So let me read from the scripture here, beginning in verse 1, chapter 6 of Romans. What shall we say then? Are we to continue in sin that grace may abound? By no means. How can we who died to sin still live in it? Do you not know that all of us who have been baptized into Christ Jesus were baptized into his death? We were buried therefore with him by baptism into death, in order that, just as Christ was raised from the dead by the glory of the Father, we too might walk in newness of life. For if we have been united with him in a death like his, we shall certainly be united with him in a resurrection like his. We know that our old self was crucified with him in order that the body of sin might be brought to nothing, so that we would no longer be enslaved to sin. For one who has died has been set free from sin. Now, if we have died with Christ, we believe that we will also live with him. We know that Christ, being raised from the dead, will never die again. Death no longer has dominion over him. For the death he died to sin, once and for all. But the life he lives to God. So you also must consider yourselves dead to sin and alive to God in Christ Jesus. Let not sin therefore reign in your mortal body to make you obey its passions. Do not present your members to sin as instruments for unrighteousness, but present yourselves to God as those who have been brought from death to life, and your members to God as instruments for righteousness. For sin will have no dominion over you, since you are not under law, but under grace. May the Lord bless the reading of His Word. Taas-taas siya, I understand. But promise na ko nga, di na siya inductive Bible study. Di na siya inductive Bible study, di na siya word for word. Kaya kung mag-word for word na dili karong buntag, mag-inductive ka, kulang mo sa kadlaw. So, ako rang i-kuha ng highlight of the very important principle, truth nga itong ma-apply sa itong kinabuhi with regards to this message today.
So, from this verse, we will have at least 4 answers to the question nga ako ang gi-post kaniya sa slide. Okay? If Christian ko ano makasala man ko o unsaon ako nga mahimo kong madaugon batok sa ako ang pakikaway sa sala. All right? Number 1, stay dead. Verses 1 to 3, the Bible says, "What shall we say then? Are we to continue in sin that grace may abound? By no means. How can we who died to sin still live in it? Do you not know that all of us who have been baptized into Christ Jesus were baptized into his death?" The word baptize here, di na siya pasabot nga katong water baptism. Nga nagpabaptize ka sa tubig tungod kay ganahan kang i-publicize mo ang faith in Jesus Christ with the witnesses. This is referring to spirit baptism. The moment you accepted Jesus Christ, the moment you made that distinction in your heart, no, and you believe in Jesus Christ, mo siyang i-accept ni mo ang personal Lord and Savior, in that the same moment, gibaptize ka sa Holy Spirit for you to be united in the death, burial, and resurrection of Jesus Christ. Alright? Dili na siya physical na makita nato, di na siya literal na makita nato, but it is the work of the Holy Spirit which is dili nato makita. Okay? Di na siya makita nato kay it is spirit baptism. Usa ta niya sa dihang si Kristo namatay sa cross, gilubong og nabanhaw bigan sa mga minatay. Muna siya ang picture, guys. Mga igsoon. Muna siya ang picture sa natabo sa tuwang kinabuhi sa dihang nitawat pa ni Jesus Christ as our Lord and Savior. Di na siya magic, di na siya power. Muna siya gisulti sa pulong sa Ginoo. Nga muna siya nitabo sa tuwang kinabuhi sa dihang nitawat ni Kristo. Kaya basig pakingon ka nga, nitawat ka ng Kristo, kinang tanan, malangit ako. So, unsa na siya? Kaya balo ba kung unsa na siya ang nitabo sa kinabuhi? How it did change you? How did it transform you to be a better person? How did it happen exactly? Dili lang idawat ni Jesus Christ through prayer, but the moment idawat ni Jesus Christ, this is what the Bible says. Kitagaan ta niya picture diri nga nahiusa ta sa kamatayon, sa pagkamatay o sa pagkabanahaw ni Ginoong Jesucristo. Now this is so powerful. Kaya nga naman, pasabot ana nga nahiusa ta sa kamatayon ni Jesus Christ. Ang ato ang mga sala nagipasa ni Jesus Christ, iyang gilubong kauban dito sa iyang pagkamatay sa cross. Kamatay niya sa cross, atong mga sala, iyang pakamatyan dito. As if siya may nahimong makasala. Nainitabo nga exchange. Imbes ikaw untang ilang sang sa cross, kay ikaw kita man ang makasala, patang ibuhat ni Jesus Christ, iyang gipasan ang tanang sala sa tibuok kalibutan dito sa cross para siya mo'y magpakamatay dito. Sa to pa, ang atong tanang sala ha, past, present, future. Okay, si God is God and He knows you before you came forth of this earth. Before ka pagawa sa imong ginikanan. Kay balo na o nakailan na si God sa imuha. Kabalo na siya sa imuha kinabuhi. That's why in the cross, ganang ko atong imagine ba, in the cross, when Christ died, you know what? Jesus Christ is thinking about you. Kung saan na lang imong kinabuhi, kung wala siya nagpakamatay sa cross. The motivation of Jesus Christ is each one of us. And so, our sin is with His body on the cross. Tanang sala, iyang pakamatyan dito sa cross. Sa to pa, sa nahiusat ta sa iyang kamatayon, namatay sad ato ang makasasala nga kita. Okay? Sa pagdawat nimo ni Jesus Christ, mali guys, ganang ko masabtan din ninyo kay kasi malibog wa. Sa pagdawat ninyo ni Jesus Christ, na ay something hitabo sa atong kinabuhi nga dili na to makita, nga muna siya ang gitawag na kong work sa Holy Spirit. Siyempre, spirit mo na siya, dili to makita. Muna siya yung gibuhat sa itong kinabuhi. Nga iyang giusa ta sa kamatayon ni Jesus Christ. As if, no? Nausa ta sa pagpakamatay ni Jesus Christ dito sa cross. So sa ito pa, nausa ta sa kamatayon ni Jesus Christ, naiusa ta sa iyang paglubong
nahiusa sa iyang pagka banhaw. Kasi punto sa butana, ang tanang sala nato wala na. Lagi pakamatyan namin ni Jesus Christ, naiusa man ta sa iyang kamatayon dito sa cross. Kasabot mo? Sabot, naiusa ta sa kamatayon ni Jesus Christ sa iyang pagpakamatay sa tanang sala sa libutan. Sa pagkabanhaw niya, nauban taog pagkabanhaw ni Jesus Christ. Sa ito pa, tanang sala guys. We are dead to sin. Forever dead. So ayaw, una-una karon sa mga kinabuhi, maybe nakasala ka, ganang buntag, nakay nasulti nga dili maayong words, nakanabuhat nga dili maayo sa someone, or nakay naunaunan nga dili maayo sa mong thoughts, and then it's coming back sa imong una-una karon, then sa kung diyon ganyan no, musulo dayon mong enemy. Kung hungan dayon ka, ay dautan lagi ka. Tanawan mong nauna ron. Diba dautan ka, tawan mo gibuhat. Mayo to. Mo-accuse. Kunit tabaho sa enemy guys. Kunit tabaho sa demonyo. Sige kayo i-accuse. Antod ka luya, mapildi ka. Muna makasala lagi apon over and over and over again. But that doesn't mean nga ang sala mo'y ato ang master. Nga ang sala gyapon ato ang sundon. Okay? Wala na power, wala na control, dili na nato master ang salang itungod sa kung gi-explain ganiya. Nga naiusa ta sa kamatayon sa pagkalubong o pagkabanhaw ni Jesus Christ. So I want you to stay dead to sin. Pasabutan ni, kung ang sala, manuktok o balik sa mong kinabuhi. And you know that sin, destroyed your life before ka nadawat ni Jesus Christ, before ka na mong Christian, destroy kayo mong kinabuhi. You are so miserable, you're so lonely, walang kang tagad, no? Ganahan kang mag-wild, ganahan kang kumani mong kinabuhi sa kalibutan. You are this is your situation. So wala pa kay Ginoo. So wala kay Jesus Christ. Karon na kay Jesus, ato siya, past na to ha. Pero guys, atong past nimo manungtong balik. Naganta mo illustration. For example, mga young people or mga in a relationship. Na may mga exes. Kanta ni Olivia Rodrigo. Exes. Na may mga before sa inyong relationship karon na may gibulagan sa una. Di ba? Nakasulay ko nito, ako i-share kasi nakasulay sad mo. Nga katong imong ex, siyempre nagbulag mo tungod kay gidamage niya inyong relationship, na siya gibuhat nga dili maayo, nagbulag mo, di ba? So, na siya gi-leave nga mark sa imo ang kinabuhi nga di ka makalimot. And then kung muno na mo, madlok ka mo na balik. Kaya di ka ganahan. Di ba? So, muna siya ang murabag himo niya nga samad sa mong kinabuhi. Same thing with sin. Okay? But ang sin, lagi akong gihimo nga, for example, ex na. Gawas na siya sa mong kinabuhi. Pasabot, gawas na siya, muling nanuktok siya, di ba? Kinaman sa gawas, gawas naman siya. Paano siya labot sa mong kinabuhi? So, if you are a Christian, na yung manuktok, nakita ka, uy, kautan man eh. You should have the same feeling no sa dihang katong nibulagan kasi mong ex. Imagine mong ex, mo text balik nimo. Manawag balik. Makigbalik daw siya nimo. Dayon imong madumduman ang iyang gibuhat sa imong madautan. Sumadlo ka, hindi na po niya, uy. Balot ang balahibo. We should get the same feeling when sin comes knocking at the door of our hearts. Dapat same feeling kay kabalutang ang sala, gi-destroy akong ginabuhi. No? Ganahan ba kang i-embrace siya balik? Kung kabalo kang gidamage niya pag-ayo yung kinabuhi sa una? Dili na. The same thing with sin. When sin comes knocking at the door of your heart, pagtanan mo sa pultahan, uy, no. Pasabot na ni, you're trying to destroy my life again. And guys, as Christians, kung ako'y balik ha, the fact na nasa sa gawas, nanuktok siya sa imo ang kinabuhi. The fact na nasa sa gawas, wala na siya ilabot sa imo kinabuhi. O makaingon ka nga, no, not today.
You can say that to sin because you have been given a new life with God in Christ. In addition to that, wala gibutang ang verse, pero na may Bible, no? Ephesians chapter 2, verses 4 to 5. The Bible says here, but God, Ephesians chapter 2, if you are a good student, Ephesians chapter 2, verses 4 to 5, the Bible says, but God is so rich in mercy, and He loves us so much, that even though we were dead because of our sins, He gave us life when He raised Christ from the dead. Woo! New life, guys. Bagong kinabuhi. Wala na tong past. Wala siya labot sa tong kinabuhi karon kay past naman gani. Alright? Di na siya mumatter sa tong kinabuhi tungod kay gitagaan ang bagong maayong kinabuhi sa atuang Ginoo diha ang Kristo. Dihang gidawat ni Jesus Christ as your Lord and Savior, gitagaan kay nagbagong purpose, bagong meaning sa imong kinabuhi, bagong path, bagong motivation sa imong kinabuhi. So, kung manuktok balik to imong ex, imong mga sala sa una, ayun na. And then we will learn how we will going to do that. Okay, I'm speaking here because, I have the opportunity to say this in front, but in reality, it's so hard. And I understand, ganun lisod kayo. Sa kung ngayon ganiya, we are surrounded with temptations. Ang puntahan, sa kinabuhi nimo ang ipatutukan sa sala, daghan kay kag puntahan, guys. Ato nang balardon dire. Daghan kay kag puntahan gi-reserve sa ubang mga sala nimo. Kaya na may lain-lain sa sala. Nay katong mga sala nga pwede rin mo dali rin ma-reject. Tapos mga sala nga katong ang puntahan itago nimo sa asagway, no? Ngay ko rin kabalo. Ikaw rin kabalo mo apply. Okay? Oh, di ba? Nati daghan kang puntahan. Dili ra na usa ka bukang puntahan ang tuktukon sa sala sa tong kinabuhi. And we will learn that how we can, win the war against it. But point number 2 here, new life sa kung yan. Kitagaan tagbagong kinabuhi sa Ginoo. Let me say it again. Bahala mga bungog ta karong puntada. Sa kinigulit atong karon sa atong mga panimalay, muna atong numduman. We have been united with Christ in His death, burial, and resurrection through the work of the Holy Spirit. In the moment we have made the decision and accepted Jesus as our Lord and Savior. The Bible says here in verses 4 to 5, we were buried therefore. I don't know if sabay mas klaro ano nga explanation or description ni God sa atuang bagong kinabuhi diya kaniya, but please understand this. We were buried therefore with Him by baptism into death, baptism again, spirit baptism, dili atong water baptism, with Him by baptism into death, in order that just as Christ was raised from the dead with the glory of the Father, we too might walk in newness of life. For if we have been united with Him in a death like this, we shall certainly be united with Him in a resurrection like His. How powerful is that? Nga ang resurrection nga na-experience ni Jesus Christ by the power of God the Father, the same power atong na-experience. Before, when I was a kid, dalukap ko sa kong amahan. Because my father, itagaan niya o ganang very vivid na example of how to be a man of the house. So yun, nasa sa buntag sa papa, kaya naman may gamay yuta, kayutaan sa mga, tayo sa buntag, kaya na, ukawon mi niya, mga alas 4. Bata kami ha, kinantari pa. Ukawon mi sa iyo, alahigon mi niya sa iyang bisyo. Kabalo mo sa iyang bisyo niya, mamunlay. Mamunlay, guys. Bisa gamay ra ng munlay yun, makita niya sa yuta na mo, bunlayon na niya. Grabe kayo siya grabe kayo hardworking si Papa. And din si Papa, ganahan siya maka-eskwela og maritime, pero dili maka-afford ang ginikanan niya. So yung gibuhat, di trabaho siya.
trabaho siya, support sa amo at the same time nag-save siya, then yang gipesbel yang kagalingon. Ni-experience sa Manila, fishing, career, tanan nga kuan, yung experience. Para lang nang mission siya nga maka-abroad siya, makapisbila siya na mo tarong. And kami tanan nakaumag sila. Tungod sa iya nga pagpanikamot. Tungod sa iyang example nga gibuhat sa mua. Tanan naka-graduate, niyo sa namo nga nahimong magna cum laude, which I'm so proud of. Pero niyo sa namo nga niyo sa nga na-attack. Na-attack sa. Pero grabe kayo ang pagpalanggaan ni Papa sa iya. Bisag pila na ka-eskwela niya mong iya. Ipa-eskwela naman siya public, eskwela naman siya private, tagaan naman siya, tanan niya ang gusto, ganahan siyang mag-boxing daw. Ipa-eskwela na mo boxing. Wala di Japon, nagbinuang nagigapon siya. So naagod niya, pabili madilikod sa mga ginikanan. So nakita na ko ba si Papa, I want to be like him. I want to be that kind of man. One day nga, kanang mapakita sa nako sa mga anak. Nga, kaya nako kahit tungod, nakoy motivation, nakoy nakita, nakoy model. Nakoy model nga kanang makita nako. And guys, if si Jesus Christ dili pa enough nga model nga makita nato sa itong kinabuhi as Christians, I don't know who will be. Because Christ is the best example for us to live this kind of life. And I dili ko maka-blame sa inyo anong lisod kayo magkinabuhi as Christians sa kalibutan nga puno kayo tentasyon, puno kayo dautan. Kaya siguro tayo enough time to see the life of Christ in the Bible. To learn how did Jesus Christ live his life. Learn his examples. Kung saan niya pag-istorya ang tao. Kung saan niya pag-approach ang mga tao. Kung saan ang mga words. Kung saan gibot, di ba? Kabulot sa mga miracles na gibot ni Jesus Christ. Pero sa teaching niya, ang atong maduduman is the miracles and the good things, the healing, but the teaching ni Jesus Christ, mo'y pinakagrabe kayo nga anang makahimong impact sa itong kinabuhi. Remember the story of Martha and Mary? Diba? Nga, ingon si Jesus Christ nga, mas blessed na siya. Nga, na-spend time sa akong tiilan na minaw sa akong teaching. And, if sa itong kinabuhi ni, hatag dagdag kayo time. Dili lang kayo itong Sunday, mas imbal ka, minaw sa pagsiginaw. But how about when you go your life daily? Are you reading the Bible? Are you praying? Are you singing Christian songs at home? Are you making an example sa atuang pamilya, sa itong mga anak, ng ilang mahimong tang pagdigingnan? Sila mag-guide, mahimong tang lighthouse. Mahimong tang example, makita nila sa itong kinabuhi, ang kinabuhi ni Jesus Christ. Kaya mo man ang kabubuton sa Ginoo. Ganahan siya nga magkinabuhi ta sa bago na itong kinabuhi. I will give us an illustration here. For example, sa mga estudyante karon, diri karon. For example, you are in your previous school, you have this terror na teacher. Right? And this terror teacher, may terror teacher wala? Estudyante. Kanang yung terror teacher makimamat mo niya, mahadlok siya niya. And then, kung dili nimo siya, dili ka magpasitsip, dili ka mo kuha ni ma'am nimo, mahadlok ka nga dili ka mapasaron. Okay? So, buhatan nimo, tanan nimo mabuhat. So, terror siya, and if mo demand siya og things from you, hurog ka, ihatag nimo. Ihatag nimo iyang gi-demand sa imuha. But, now, you have already moved on to a new school, graduate na ka, kitahay, ngayon, ibubon ka sa bagong eskwelahan. Alright? But then, one sunny day, that terror teacher, nahimamat mo pag-usap sa dalan. Kung kabalo kayo sa ibuhat na sa imuha,
Demand things from you. Uy, nakalimot ka? Dapat kay kulang na to. Katong project ni mo mag-claim ta? Kung sa isulti ni mo, sa terror ni mo nga teacher, nga imo ang nibalagan. Tell this, Ma'am, ni-move on ako. Ikaw. Anak ko sa bagong eskwelahan. Di ba? So, dili na nako. Tulo bagon. Kung sa imo ang i-ask sa kuha. Kung sa i-demand nimo sa kuha. Kaya nga naman, hindi gadget mo sa imo ang kuha ma'am. Subject. Naka-remember ka? Passing grade to. Passing grade. Bye-bye. Di ba? Same thing with sin in our lives. Sin is not your master anymore. Sin is not wala na siya power. Hindi na siya imong boss. Nga mungurog ka, nga mungubay ka, okay, let's go. No. You have already moved on from that life into this new life na ihatag sa Ginoo sa imo. Not today, you devil. Not today. In Jesus' name. Imong isulti sa imong past nga life nga kay bagong kinabuhi nga gihatag sa Ginoo sa imong kinabuhi. Barugi na. Barug juga diha. Imo na imong kamatuoran. That is your truth right now. Christian ka. That is your reality. Muna na imong kamatuoran sa imong kinabuhi. Dili ka mo barugana, mo na masuway ka balik dito sa pagpakasala. Barugi na siya nga mo na siya kamatuoran gisulti sa pulong sa Ginoo sa imuha. You are no longer obligated to let sin come into your life again, ruin your life, and destroy your life again. And the Bible continues to say here, verse 6, we know that all self was crucified with him in order that the body of sin, kung yung ganyan, nga imong past life, nga makasasala, might be brought to nothing, so that we will no longer be what? Enslaved to sin. Dili na ka ulipon. Dili na nimo boss ang sala. Alright? For one who has died has been what? Set free from sin. I don't know sa bay mas klaro ani no? Dili ni akong words, guys. Mga igsoon, dili ni ako ang words. This is the word of God telling us right now. If you're struggling with sin, telling you right now, if you're a Christian, if you're a child of God, this is for us. You have been set free. Nakagawas na ka, nakalingkawas na ka sa control, sa authority, sa power, sa sala, before sa kinabuhi. Karoon na nakadiya ni Jesus Christ. So I don't think nga napakay reason for yourself to go back in your past life when you have been given a new life in Jesus Christ. Your new life in Christ sets you free from the control and power of sin in your life. So don't let the world and the devil tell you a twisted, different story. Okay? So nakay mo badungan nga hong-hong, especially kung sa kung yung ganyan nga na point kung life maluya mo dito no. Kung siguro makapoy and mapiktuhan imong emotional, mapiktuhan imong mental nga health. Makunik-kunik mo na. Kung weak ka spiritually, ay automatic mo-follow mo bang mga aspects sa mong kinabuhi. Kung weak ka, kung wala kay saktong relationship with God, kanang okay ra makabasa sa Bible karon, ugma, okay ra pag-delay, inani mong kinabuhi. So don't think na may mo kang Christian nga maduogon. Christian nga proud ka sa ubang Christian nga may mo nga example. That's why, kung musimba ka no, normal dyan na siya ka maulaw ta. Kapag kita sa simbahan. Kaya naman, nato yung saying sa una sa kuwang auntie, nga tao, maulaw mo sulod sa simbahan kay ilang sungay, masangit sa putahan. No, mana nga, istorya? Di ba? Ang ubang musimba, nasa gawas. Okay, puno na mong god. Puno na. Ang mga bangko sa kilid, dituan ra, patong-patong. Puno na dito. Hindi na sa gawas. Tungod kay, maulaw ta, mautubang sa Ginoo nga natin nabuhat nga sala. You know what guys?
That is wrong. If you're a Christian, you should know that your Heavenly Father, that your God is not like Zeus, God. Kailan mong Zeus? Sa Greek mythology? Pero kailan? Si Zeus is a fictional na ginoo sa mga Greek. Alright? And this Zeus, yung power is lightning. Kung naa siya makita siya mga subordinate nga magbuyag, kilatan. No? Di ka maadlok? Pabuyag? Atong Ginoo guys, dili inana. No, makasalatan natin mabot na sa iyo, kilatan ta. Di ba? Unsa na lang dagway, no? No makasalata kilatan ta. Mahadlok siguro ta, no? Pero dili inana atong Ginoo guys. God is a God who is willing to forgive you of your sin. Anytime makasala ka, na kayo mabuhat na sala, unconscious ba yan ta? Conscious ta nga makasala ta. Makarealize ka nga nakasala, sala dito may buhat. Di ba? Kana ko lang daan, conscious ka, nakasala ka guys. Kana at that moment, you confess that sin to God. Ayaw na paagtiog. The next day, the next week, nalimot na ka. Patong-patong na yung sala. Kaya yung mga dagan ng sala ang ibuhat. Ako na lang ikuan Lord, ako na lang ibulto. Ibulto na lang yung ganahan si God nga mapasaylo to sa atong sala. Ang purpose na guys is not to control us. Okay? Ganahan si God nga i-control ako binabuhi. Ganahan siya nga kuhan, papapil kay si God. Dili na siya mo purpose ha. Ang purpose na is that ma-build ang atong relationship with our Heavenly Father. Kung ako ngayon mo example panimalay no, ng mga ni mga anak dire nga labi na itong mga anak na buyagon. Diba? Mga ginikanan dire. Kung bubuyag inyong anak, taga na tamo kanang comparison. Kung say kalamitan sa ato nga mga Pinoy nga, families, kanang imong anak nabuhat na sala. Alright? Conscious siya. Kaya pag duol na sa imo kay conscious siyang sala, wala pa siya kasulti sa nabuhat niyang sala, gahilak na. O kung dili magila, kung isog magaling mong anak-anak. Or, hindi ka po sa balay, mulikay. Kabalo ka nga nabuhat nga, di mayo yung anak. Tawagan mo, ayaw sa dito, balik. Pila man imo ang score sa exam. Diba? Kita nga magirikanan. Ganahan ta makibalo sa kinabuhi sa tong anak. Kay nag-care ta. Sakto? Ingon ana atong Ginoo guys. Ang purpose ang anong ganahan si God nga mo confess ta sa tong sala siya, kay nag-care siya nato. Kay kanang sala imong gibuhat karon nga dili mo i-confess sa Ginoo, madugangan pa jud na. Bunay mo guba sa mong kinabuhi. Ang madagan kay karon mga tawo nga dili mo confess kay ano. Hindi sila ganang confess kay dagan sila i-confess. Kasi ang kabalo nga once i-confess nila na pasilawon sila sa Ginoo, dagan sila bagong purpose. Woo! Gets? So don't be ashamed to approach God. Because God is just and willing to forgive us of our sins. Whatever sin it is ngayong nabuhat. Wala isa lang nga dili mapasaylo sa Ginoo. Magamay man na siya sa mga tubangan, sa kung di sigig himong illustration no, ang bato nga gamay, dako nga bato ra gyapon. Gamay ng sala, dakong sala ra gyapon na. Di na siya pasabot nga dako ay hunabot nga sala, di ka pasilong sa Ginoo. No amount of sin in the world that you can commit nga dili kayang pasayloon sa Ginoo. The fact na ikaw Christian na ka, all of your sins have been forgiven. Past, present, and future. I hope all of you, mga Christian, na diri karon, nakasabot mo ana, tanan mo sala, all your sin, past, kasabot sa all tanan, di ba? Past, present, and future sins have been forgiven when you receive Christ as your Lord and Savior in your life. Ayun na, nakatabak na ninyo nga ma-open yung eyes. In addition to that, no, sa akong teacher ganiya, embrace your new life in Christ. The Bible says here in 2 Corinthians 5:15, He died for everyone so that those
who receive his new life will no longer live for themselves. Instead, they will live for Christ, who died and was raised for them. Sa kung yung nga tagaan tag bagong kinabuhi nga nay bagong purpose, bagong meaning, bagong direction nga para sa kamayuhan sa atong kinabuhi. Dili siya para lang kay ganahan si God, but para na siya sa atong kamayuhan sa tuwa nga kinabuhi. Point number 3, with Christ. The Bible continues to say here in our main passage in verses 8 to 11, verse 8, now if we have died with Christ, we believe that we will also live with him. We know that Christ, being raised from the dead, will never die again. Death no longer has dominion over him. For the death he died to sin, once for all. This is so clear, guys. Once for all. Tanan na sila, napasaylo, kasara, pakamatay ni Jesus Christ. Dili masabutan nga, nakasala karon ni ani si Jesus Christ balik, pinapakamatay siya. So, bakaugma nakasala na pud ka. Ani na po siya balik. Pero kada adlaw si Jesus Christ, dili siya kung imong concern is makasala ka ugma and the next day, kung mo na imong concern, no? Kung mo man ganyan na imong nasabtan, dapat si Jesus Christ kada adlaw man dili man, once for all. But the life he lives to God, he lives to God. So you also must consider yourselves dead to sin and alive to God in Christ Jesus. So sin and death is 100%, okay, totally defeated, and wala na siya papel sa imong kinabuhi, because natagaan na ka bagong kinabuhi, we were united and raised to new life with Jesus Christ. When you face the battle of confronting sin in your life, know this. You are not trying to fight sin alone. And when you do that, that's why you fail. Kaya ganahan ka nga, i-fight mo ang imong giingon sa imong self, kaya na, strong ko, kaya na ko i-fight ang sin. Kaya guys, sayop na. Dili ka may mong magbanaubo na. Kung may mong sa mga kabalingon, kaya. Strong ko. Strong. Di ko mapildi sa sala, oy, ako pa. Kung muna imuhang kanang prinsipyo sa kinabuhi, ay, pag-ingon mo naman, napaling na ka. E nga naman, tungod nagsalig ka sa pagalingon. Know this, you have to fight sin knowing that Christ is with you. And with Christ, you are victorious. Kasi kayo sa verse ganiya, death no longer has dominion over Jesus Christ. And ang kinabuhi ni Jesus Christ, ang kinabuhi niya nato sa Ginoo. Same ang ato ang kinabuhi, dapat atong kinabuhi diya sa kahimayaan o pagpahimuot sa atong tinuod buhi nga Dios. Because the life of Christ is our new source of life. And the secret to a life that will bring glory to God is to let the life of Christ live in our own. Remember, si Jesus Christ baptized, kung sa gingon sa God the Father sa this is my beloved Son, in whom I am very well satisfied. If ganahan tang i-satisfy ang kasing-kasing sa Ginoo, ganahan tang i-glorify ang Ginoo, ganahan tang mapahimot na nato ang Ginoo sa atong kinabuhi, we should let the life of Christ live in our own lives, because that is the only way. Dili na siya pinagi sa kagalingon mong kamayong tao. Wala yung mayong tao, tubangan sa Ginoo, guys. Imuhang pagkamayong tao, trapura na sa tiran sa Ginoo. Hugaw kayo na. Hindi na madawa. Pero, ang pagkamatarong ni Jesus Christ, nga naa sa mong kinabuhi karon, Christian naman ka, di ba, kung iyon ganiya, nga nadawat mo si Jesus Christ, naiusa ka ni Jesus Christ, ang righteousness ni Christ, nasa imuha, muna yung makita sa Ginoo sa imuha, sa imong kinabuhi. Hindi na mo siya i-deny. Kung i-deny mo na siya, tato pa, naningkamot ra ka sa imong kagulingon nga mahimo kang Christian, which is imposible gyud na.
nga mapahimuot nimo ang Ginoo tungod sa imong kagalingon nga selfish kayo nga pagpaningkamot. Dapat evoluta nga uh, with Christ we can be victorious and we can grow this new desire. Sa kung ngayon kadagatag bagong kinabuhi sa Ginoo, kitagaan sa tanyo bagong desire. And I know this in your heart, nga namoy desire ka nang mapalipay nimo ang Ginoo. Di ba? So ato nang i-grow unsaon man. Sa kung ngayon in the first sentences kung ngayon in the ginaganiha nga the only way for us to please God is to follow the example of Jesus Christ. Because without the life of Christ being reflected in our lives, it is very impossible for us to honor God and impossible for us to overcome the power of sin and be victorious as a believer. In Ephesians chapter 2 verse 6, and powerful kining verse. Wala sa slide. So if na mo mga Bible, if you take note mo, Ephesians chapter 2 verse 6. For He raised us from the dead along with Christ and seated us with Him in the heavenly realms because we are united with Christ Jesus. You know what? If you are with Christ, your position in life is being elevated. Kasi pasabutan na. Unreach, dili na ka ma-reach. Dapat dili na ka ma-reach sa sala sa mga kinabuhi. Nga naman, you are so immersed in the presence of Christ in your life. If you were sa mag-worship sa Ginoo kabantay, namoy kana ko maka-notice man ni. If mag-worship ka sa Ginoo, mag-pray ka, o mamino ka sa pulong sa Ginoo, the more you draw yourself closer and closer to God. And the more you draw yourself closer and closer to God, the more na dili na nimo madunggan tong pagpanuktok sa sala sa mong kinabuhi. Mag-disappear na like magic. Hindi na siya magic. Power na siya sa presence ni God sa itong kinabuhi. And we want that kind of presence every single time sa itong kinabuhi. If immersed ka sa presence sa Ginoo, you cannot be bothered anymore by the sin in the past knocking at the door of your lives. Because you're so focused and so immersed. Tanay mong attention na diha sa pag-spend time niyo ni Jesus Christ. Spend time niyo sa Ginoo. So kung sala, hindi niyo madunggan. Nawala na. Tungod kay you are so immersed in spending time with God and you have been elevated. Sige nga din, no? In heavenly realms. With ano sa kataas na siya, ang kanang position, but with, I believe with Christ, we're like kings. Diba? We're like kings nga naglantaw ta sa ubos sa atong mga substitute. Inana ato ang position with Jesus Christ. So katong mga substitute, ito yung mga sala nga nabuhat mo in the past, hey, wala nang asa naman kalag. Diba? I'm here with Jesus Christ. Dapat inana nato ma-experience if mo lagi na siya. Spend time ka sa Ginoo. Through what? Prayer, worship, and word. If you spend time with the Word of God, you will not be bothered by temptations. Yung attention, nasa pulong sa Ginoo. If you're spending time with God in prayer, you will not be bothered. Kaya palang nagpiyong ka, no? Ang purpose na nagpiyong, para di ka mag-distract. Manang mag-pray, normal na siya magpiyong sa normally, di ba? Magpiyong ang tao sa mag-pray. Kasi purpose na, dili lang kay seryoso ta, magpiyong. No, dili, ang purpose na guys, para mong mata din ma-distract. Anything. That will, no? Kasi makita na ba nato? Dali kitang, ito. Ito mga mata. Dali kayo magnet. Magnet sa selbutan. Magnet sa asa. Munang piyong namampo, di ba? Para makapokus ka sa Ginoo. Mag-worship, the same thing. Isa-isa sa kamot. Yung piyong-piyong, di ba? Piyong-piyong. I-internalize mo. Pero pag imo yung sulit ba, no? Ang imong experience diya sa presensya sa Ginoo. That's why kung buhaton mo sa imong kinabuhi, dili ka ma-distract sa tentasyon. If the earphones ka, no, pero ang sa imong earphones, the worship, planet shakers.
Kusog kayo. Ma-distract ka ba ka? Diba? Imong mata, nagkatanaw sa imong kauban, mga amigo nga imong, for example, no, disciple ka, kini imong sige kuyog, imong disciple, sige mong kita, so papareho mong gagrow sa Ginoo, papareho mong gitabangay mo nga, mahimo mong strong warriors of God. Mana siya yung purpose na guys. Dili na siya batos kinabuhi. No wonder why we still commit sin. Papildi kaya punta sa sala, kay wala ni mo na siya ginabuhan sa imong kinabuhi. Not just on Sundays, but daily. And I'm so thankful by the grace of God na tungod ana, no? Nagyapon ko diri, nagyapon mi diri Pastor Mitch. If wala may devotion, wala may prayer, wala may worship, wala may inani nga lifestyle, dugay mi na pildi dito sa dugay na pildi sa kaway. And if wala mo kabalo sa akong past, please don't. Ask me personally. Parayon ta. Okay? Sa kung ngayon niya, we have been elevated positionally with Christ in the heavenly realms. So stay alive with Christ. This is the only way for you to stay alive. If you make time with Jesus Christ, siyang kinabuhi. Lastly, point number 4. Mura ba yun yung pinaka murag. Isod? Isod? May ka nga, surrender. Diba? Surrender. Sa buta, surrender, diba? Surrender ka. So, murag ibutang imuhang pagulihon nga ka nang, mana ko ikuan, sige, mana ko sukol. Surrender na. Pero may kang complete, kasi pasabutan ng complete surrender. Diba? Panan. Tanang pultahan, tanang yabi, tanang ihatag di mo sa no reservation. Wala kay i-save sa mga gulingon. Diba? No savings. Complete. Okay? Complete surrender. No savings. Okay? Wala kay dapat itapig. Okay? Wala na itapig para nimo. I-surrender na tanan. Muna siya ang sa mga Christians sa ako na observe is the most challenging part. Ay nga naman, normally kita mga tao, ganaantang kita mo in control. Ganaantang kita may gadala sa yabi sige. Nga anytime ikaw rin mo abli, ikaw mo sarado. Hindi ka ganahan ng ubang tao or someone, mo abli para nimo. Ganang you are in control. Dapat ako ang in control ani. But you know what, as Christians, we have to learn that if we surrender our lives completely to God, that is the only way for us to experience consistent victory over sin. So, ang sikreto ni Jesus Christ, complete surrender. Naka-remember mo si Jesus Christ before siya iglasan sa cross? Kung sa prayer ni Jesus Christ ito sa Garden of Gethsemane? Not your will, not my will, but your will be done. So si Jesus Christ, at that point, siya kinabuhi, nag-struggle siya. Naabot sa punto siya kinabuhi, nag-listen siya decide. Aliman ka, ilan sang ka sa cross? Dili imong sala. Wala kay kalibutan. You are so innocent. Because Christ lived a perfect life. But siya mo ilang sang sa cross. So naabot sa punto sa kinabuhi ni Jesus Christ nga sa iyang prayer, nag-struggle siya. But you know what? Complete surrender. Not my will, Lord, but your will be done. Kung wala pa ni complete surrender si Jesus Christ, padulong ka sa impyerno. Wala tayo hope. Wala tayo hope of new life, wala tayo hope of heaven. Patungkol kay si Jesus Christ, may complete surrender sa Ginoo, tatanan ron na hope of heaven. Tatanan na hope of new life. You know what if i-apply natin sa itong galingan? What if, as Christians, we complete, di maganda dapat na matawag if, no? Supposedly, we ought to be completely surrendered sa Ginoo. That's the only way for you guys to experience consistent, daily, every moment nga may mo kang maduugon, batok sa sala, if you are completely surrendered
to the will of God. Verses 12 here, the remaining verses, the last na siya nga verses, the last na point. Let not sin therefore reign in your mortal body to make you obey its passions. Do not present your members to sin as instruments for unrighteousness, but present yourselves to God as those who have been brought from death to life, and your members to God as instruments for righteousness. For sin will have no dominion over you, since you are not under law, but under grace. Guys, ang prerequisite to experience consistent victory is complete surrender. Is to present to God every aspect, every area, every part of our lives to Him completely. Lord, mo ni Lord, ang tanang yabi sa akong kinabuhi. Bisa ka tong puntahan, Lord, sa back door, sa basement, Lord, sa attic, nga, gamay ang puntahan, pwede dyan makita, no? Kay, narapatay, mga sala nga gitawag na ito nga, darling sins. Darling sins. Darling sins, nga naman, palangga kayo na to. Dito kayo i-let go. Lord, kuha na lang tanan ni Lord nga laan kaning mga salaa pero ayo ra ni Lord kay kung wala ni kuha naman ni, mo na lang ko. Mo sa man ka. Di ba? Masamot ka pobre. Masamot ka kuan, utan. So, i-let go na siya. Oh, disunda mo ni i-let go, Lord. Sige, nagaanti kang choice. Ayaw, i-let go. Nya, kung magkalisod ka, buduol ka na ko. Ha? Sige, balik-balik ra. Ako willing na mo ko nga pasaylo nimo. Pero malagi na. Walay uminto. Walay progress, walay improvement sa imong kinabuhi. So, malipay ra ka na walay improvement sa imong kinabuhi. Nga wala kang katabang sa ugalingon, wala ka nakatabang sa mga tao. Life is short, guys. Basta kabalo sa tatalaman na ni kalibutan na. Kung gitaganahan nga, yung mga silingan, yung pamilya, yung mga ikson, yung mga gagaw, ang madumduman sa imo ha, katong sikuan, dalo man to siya. Katong sikuan kay bulyagon man kay ito. Oh, nawala na gani ka sa kalibutan, gidaot gyapon ka. Ay ano man, kung may imong kinabuhi nga gikinabuhi diri ilang nakita. Imbis nga Christians ta, gasimba ka, ga-worship ka sa Ginoo, gabasa ka sa Bible, ang imuhang legacy na mahabilin din sa kalibutan is ang kinabuhi nga napakita niyo, which is ang kinabuhi ni Jesus Christ. Ito siya, kung wala to siya paggamit sa Ginoo, di ko maluwas. Ito siya, kung wala ko nag-invite sa church, dili mo sa kinabuhi. Di ba? Kung sa may mong pilihon na kinabuhi ron, katong gidaot ka, bisag namatay na gidaot pa ka. Di ba? Or katong nipanaw ka ng kalibutan ha, pero yung kinabuhi nagpadayon. Din. Di ba ganahan ka na? Muna yung ganahan sa Ginoo sa tuwa. Nga bisag mawala natin kalibutan na atong kinabuhi nagpadayon gyapon tungod sa ubang tawo nga natong na-influence, atong na-invite to church, atong nadala sa Ginoo. Moto sila ang mga tawo nagpadayon sa mong legacy. Muna siya ay kung gingon guys, reward sa pagbuhat sa kabubuton sa Ginoo sa kinabuhi. Dili lang siya kanang kontrol mo sa Ginoo. So ano na kanang killjoy kasi Lord, dili ko makabuhat ani para na sa imong kamayuhan o sa kamayuhan sa pagtawo nga nagpalibot sa imong kinabuhi. Ultimately, for the glory of our God. And again, ganahan ta maka-experience of consistent, no? Na complete, consistent na victory over sin, we have to let God renovate our lives completely. And muna siya akong last illustration karon diri. If ikaw mabalit ka og bagong balay, para makasabot sa tanong, balit kang bagong balay, kay portahan ka or imuhang gilog. Kaya bagong balay, okay? And then pag sulod mo sa balay, ganahan ko kay pwede nimo mausog ang design sa balay, di ba? Ganahan ka nga ganang ko kusbuni, ganang ko diri ning pintana, diri puntahan. So ganang ka ganahan nga usbo sa balay nga paliton. And then so ni hire ka og architect, ayo architect ka. Buot-buot kay maagyanan ko sa earthquake, maana.
So, kuha mo architect. Side ko na sa sideway na siya. Pero ang story is that if mo pala buong balay, then ikuha kag architect, itong ganahan ka, i-redesign ang balay. So, usbo ng balay, design na mo contract, agree na mo, and then, sa pagsugod na og renovate sa mong balay, niundahin ka, isa. Bro, di pa na ko kaya ni ikuan. Ay, gilat tini. So, mingon ang architect nga, kung saan itong pirmahan nga, usbo na. Kung dili ka, kung sugot nga usbon, dili mo man ang renovation. To? Guys, ingon na itong ginabuhat sa Ginoo. Ganahan ka nga mayong better person. Ganahan ka mayong blessing to your relatives, to your family. But then, dili ka willing mo hatag extra. Dili ka willing mo spend time, dili ka willing mo share sa imong blessing sa ibang tao. So, kung saan man jud sa Ginoo nga mausog imong kinabuhi, nga may mo kang mas better pa yung person yesterday. If dili nimo allow si God to change, to completely renovate your lives. So, surrender yun na, guys. Lisod man natin yung part karon, but if you do this, like in small things, ay sa gatong, maybe, dili sa tamo i-encourage nga, i-surrender ang dago kayong abutang sa kinabuhi, isang supposedly, tanan i-surrender, pero hinayani sa small things. Okay? Ang mga dili necessary sa kinabuhi, i-surrender sa Ginoo mga, like, gananan ka nga, parito kong buong motor, brand new car, or isa pa ng mga imong gibangandoy sa kinabuhi nga bisag dili gyud necessary. No? Kana siya matawag na siya mga small things. Nga dali ra nimo i-surrender sa Ginoo. Nga Lord, paabot ra ko sa imong blessing. Kaya desire ko nga maka BMW pero kasi natagamo ng Tesla. Di ba? So wait lang. Small things, surrender small things, and then sunod kong mga murag lisod surrender. Kung sige na mong imo mo siyang habit mo surrender kay everyday sa Ginoo until katong pinakalisod ni surrender, makaya na nimo i-surrender pohon. Tingnan naman, you make it a habit. Nga ma-surrender nimo ang unsay kinahanglan nimo surrender. Ayon sa i-surrender ang mga dagko, dito mo encourage nga i-surrender ang iyong mga dagko nga makalisod kayo i-surrender. But karon sugdi na niyo surrender unsa na siya ang mga sala, unsa na siya mga past memories, mga past lives ninyo nga niyo gyapon gi-entertain sa inyong ginabuhi kana siya mga small things na siya nga pwede ninyo ma-surrender karon dayon. Wala ko balon sa na siya sa inyong kinabuhi. Kamo may nakabaluan na sumdi karon surrender imo na siyang habit daily. If muna imuhang bagong goal sa inyong kinabuhi, I tell you, you will not be bothered by these temptations around you because you are so busy listing those things na imong i-surrender sa Ginoo. Focus kay ka sa imong paglista atong mga focus kay sa imong pray, focus kay sa pag-worship. Lord, I cannot do this. Pray ka, Lord, let me have a wisdom from your word today. Lord, let me worship you. And then help me, Lord, to surrender these things. Pag imong bucket list, dili kay for vacation lang purposes, no? Before you kick the bucket, imong checklist kung sa mga angayan ninyong i-surrender gikan sa ginagmay hangtod sa ginagko. Hangtod ma-complete surrender nimo diya si Ginoo. And I hope that makita na mo one day hangtod sa atong katapusan sa atong kinabuhi nangalagad gyapon sa Ginoo, nagbuhat gyapon ta sa kabubuton sa kinabuhi sa atong Ginoo. Right, dili malipay jud ko, malipay jud mi kami ni Pastor Rich. Malipay yung makita yung mga dagway, magpadayon sa Ginoo. Alright? Dako kay siyang kalipay sa mga. And sa ko pod, especially, kung sige na ko katalino, kung wala pa lang nako, gigugma dyan ang church diri sa Bayawan, nga mo mga tagong time diri. Kung wala na dyan ko, wala na ko na-appreciate inyo ang kanang pamangalaga sa inyo, yung pagsimba, inyo ang pag-encourage sa itong pastor, sa itong ministry diri.
Ano ko may time dili. But I see a future here. I see a brighter future. And with desire me, kami ni Pastor Mitch, kung ang samot ang Ginoo, nga kamo ma-part mo na nga future. Na makita ninyo kung galingon may mong pillar sa mga haligi aning simbahan. Nga mooy nagtabang sa mga bagong believers nga mo grow diya sa Ginoo. And again, balik sa itong message. Okay, for us to really experience the power of God and to experience consistent victory, no? This is just complete surrender. This is the main point. As Christians, we are dead to sin and raised to a new life with Christ. To live dependent on Christ, completely surrender your life to God for consistent victory over sin. Let me close in this verse from 1 Corinthians 15:57. The Bible says, but thank God, He gives us victory over sin and death through our Lord Jesus Christ. Again, it is not about us, it is about the work of the Lord Jesus Christ. Let's close in prayer. Father God, we thank you for your message today. Thank you, Lord, for reminding us that we have been set free from the power and authority of sin in our lives, that we have been given a new life. And Lord, you have given us new meaning, new purpose. And we know that we are not fighting this battle alone because, Lord, you are with us. And all it takes is for us to completely surrender our lives to you, to give you every key of every room sa mga kinabuhi, Lord, sa mga kamot. So Lord, I pray today that you will help us to be willing. Lord, tabang imi nga, dili imi maglisod-lisod, di na mo lisod-lisod ng pabuligong Lord nga, kawiran ang sa manunang ang mga dautan nga nagabira sa mga diyan sa kalibutan. Lord, nga dili na mo mabuhat, Lord, ang imuha kauton sa mga tagsa-tagsa nga kinabuhi. Father, we commit, Lord, our lives to you. Lord, help us to become better person, the person that you want us to be. Person as Christians, as your child, gives glory and honor to your name. We thank you and bless your name, Jesus. Amen.